guys, magandang buhay sa ating lahat. Kamusta kayo? Kamusta naman yung mga nare-real talk natin dyan? Masama ba ang loob? Huwag ikasama ang loob. Para sa inyo din yun. Okay lang yan kung i-unfollow nyo ako o i-block. Good luck sa'yo. Ito lang, napanood nyo ba yung nagba-viral ngayon na ex-abroad? Nagaling siyang abroad ng ilang taon. Lahat ng pinaghirapan niya, pinadala niya dito sa Pilipinas. Pinadala niya sa pamilya niya, sa kapatid. O diba, nakakakuan. Tumutulo ang luha ko habang pinapanood ko. Kasi, ang hirap po. Ang dami-dami pong ganyan na galing abroad. Nung dumating dito sa Pinas, na mahina na, wala na, hindi na makapag-abot sa kanila, na silang mahihingi, ngayon, hindi na nila. Siyempre, iniisip niya, lahat binigay niya lahat dito sa Pilipinas, binigay niya sa pamilya niya. Pag uwi niya dito sa Pilipinas, pwede na siyang easy-easy na lang, pwede na siyang masarap ang buhay, di ba? Kaya kayo, mga naandyan sa abroad, magtabi kayo. Ang pagkain hanggang dyan lang yan. Pero magtabi kayo kahit papiso-piso, magtabi kayo para pagtanda nyo, may madudukot kayo. May makukuha kayo once na magipit kayo. May sisimulan kayo pag uwi nyo dito. Ang pilitin nyo, pag nag-for good na kayo dito sa Pilipinas, mayroon kayong sisimulang business or masisimulan na kahit na anong pakunting-kunting income pag uwi dito. Promise. Huwag nyong iubos kahit na sabihing anak nyo pa yan. Kasi kahit anak pa yan, kahit na pag-aral mo pa yan, kahit na pinakain mo pa yan ng masasarap, once na nagkaroon ng sariling pamilya niya yan, ipapriority niya ang pamilya niya. Hindi na ikaw na nanay o hindi na ikaw na nagpaaral sa kanila. Promise. Kaya matuto tayong magtabi para sa sarili. Kahit na sa mga anak ko, kahit na mga binata pa yung mga anak ko, pag nag-aabot sa akin yan, promise, kahit tama na to, ibalik nyo yan, itabi nyo yan, magpatabi-tabi, tuwing sahod may itatabi, huwag uubusin. Baka manawa kayo sa trabaho, may once na kayo ay magpahinga ng isang buwan, mayroon pa kayo magagastos or mag-isang taong kayo na magpahinga. Ganon lagi ang sinasabi ko. Kaya kayo na nandito sa Pilipinas, huwag naman kayong abusado. Once na naghingi kayo, huwag nyong pagka hindi kayo nabigyan ang nasa abroad, nagtatampo ko ano-ano na sinasabi. Ang masakit pa nga dyan sa kanila, naririnig ko doon sa iba. Ni magpasalamat, hindi kayo maalam magpasalamat na pinag-aral kayo, na nakapagtapos kayo. Hindi mo man lang ikinahihiya nyo pa na sa social media, nahihiya pa kayong ipakilala kung sino yung mga nagpapaaral sa inyo, kung sino yung magulang nyo na ngayon ay pulubi na. Promise, kayo, kahit nandito kayo sa Pilipinas, once na kayo ay kumikita, magtabi kayo kahit pa piso-piso araw-araw. Malaking tulong yan once na nagipit kayo. Kahit na kayo ay maraming property na nabili the time na kayo kumikita, hindi nyo pa rin yan mapapakinabangan once na nagipit kayo. Importante may savings kayo. Kahit hindi nyo ibangko, may itatabi talaga kayo na once na magipit, may madudukot. Promise. Isa yun sa naging pagkakamali ko that time nang kumikita ako. Ngayon, wala. Nga. Kaya ito yung masasabi ko, hindi lahat ng oras malakas yung katawan nyo. Manghihina at manghihina kayo. Mapapagod at mapapagod kayo. Once na nagkapamilya yung anak nyo, hindi na kayo ang priority. Kaya isipin lagi ang sarili na pagtanda, wala nang mag-aalaga. Once na wala kayong pera, hindi na kayo maaalala. Hindi na maiisip kung ano yung mga naitulong nyo. Promise. Kaya hanggat maaga, lalo na yung malakas kumita ngayon, kahit hindi kayo sa abroad, magtabi ng para sa pagtanda. Diba? Para sa atin yan, hindi para sa kanila. Kahit na sabihing piliting kanila, pagka may sarili kang naitabi, huwag mong ibigay lahat ng tulong kahit na kanino, kahit pa yan ay anak mo. Promise, kahit pa yan ay magulang mo, kung kayo'y kumikita ngayon,
magtabi. Pero wag namang sobrang damot sa magulang na kahit singkonduling hindi kayo maalam magbigay. Yun lang po. Follow for more. Thank you for watching. God bless. Love you, love you. Good luck. Good health.